explanation dito. na as if it was just presented for the first time. So para bang lumalabas pagka sa susunod na Congress at itutuloy nila yon, sasabihin, hindi, bago lang ito. So pag ginawa nila yon, medyo delikado kasi sasabihin naman ng kampo ni Sara Duterte, aba, hindi na po pwede yan. That is now a new case. And you cannot file impeachment case against me for another case within a period of 1 year. Kasi mayroong ganung 1 year prohibition. Kaya yun ay medyo delikado kung nakikintay nila. At yung rule na yan ng Senate, yan ay pinagtibay din ng ating Korte Suprema. Sa may kaso yan yung Garciliano versus Comelec at saka Javier versus the Senate, na kung saan sinabi ng Korte Suprema na lahat nga ng mga all pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of the Congress, of one Congress. So, delikado yun kung anong mangyayari. Kaya kailangan, kung sa akong tatanungin, kung gusto na ituloy yan, simulan nila ngayon. Hindi po pwede maghintay ng June 2. Kasi, mga kababayan, di ba? Ano na mangyayari ngayon? Nag-adjourn ng Senate, mga kababayan. Sino nag-adjourn? Joel Villanueva, mga kababayan. Tignan yung pagmumukha ni Cheese Escudero doon. Nung time na in-adjourn nag-motion si Joel Villanueva, mga kababayan, na mag-adjourn. Di ba? Parang nagdadalawang isip si Cheese Escudero, mga kababayan. Of course, alam naman natin kung kanino yan si Cheese Escudero. Naku, ito palang posibleng mangyayari. Hindi palang ito posible. Sabihin natin mga 90% chance ito, mga kababayan. Kasi nga ito, in-explain niya na may existing na kaso, may sample na kaso nito. At anong desisyon ng Supreme Court? Ayan, pinagtibay pa lang ng Supreme Court na talaga kapag may mga bagong papasok na senador, mga kababayan, lahat ng naiwang trabaho nila, back to zero yan. Magiging parang panibago na mga trabaho. At eto na nga, kung sasabihin nilang i-refile nila ito, naku, considered new case yan, mga kababayan. And ako, nag-umpisa na yung 1 year ban ni Sara Duterte, mga kababayan, na hindi na siya pwedeng i-impeach within 1 year kasi may naka-file na ng impeachment case laban sa kanya. Naku, kaya pala ang saya ni Sara Duterte kanina, mga kababayan, sa press conference. Mukhang nakikita niya na mapapahiya talaga itong mga congressman, mga kababayan. At dito natin makikita, mga kababayan, na kung saan karamihan dito sa mga kongresista, mga kababayan, hindi alam yung rules nila. Kalain nyo yan? Mambabatas yan, tinatawag natin mambabatas. Hindi nila alam mo yung rules nila. Kasi pagdating ng June 2, gagawa pa sila ng rules and regulations. Napanibago. Magpapublish pa sila dyan. Aray. At ang publication dyan, kaya mga 10 days, sa official gazette o kaya sa 2 newspapers of general circulation. Then pagkatapos yan, ino-notify pa nila si Sara para sagutin yan within a period of 10 days. Alright. And So, tapos, yung prosecutor, may karapatan din sumagot within a period of 5 days. So, medyo matagal. mahaba. At tama rin po ba, Atty. Romy Mac, na hindi rin po siya pwedeng i-refile within this year? Oo, walang refiling yan this year kasi sabi nga ng ating saligang batas, ang isang impeachable official, pwede mo lang mag-initiate ng impeachment proceedings sa isang beses lamang sa isang taon. Ay ito, na-initiate na. Kasi ibig sabihin ng initiation, nanggaling na sa House of Representatives, nasimula na sa House of Representatives. Pag nasimula na yun doon, at naisang pa nga sa Senado, hindi ka na pwede mag-refile ng panibagong kaso. Kasi kahit na yan pa rin ang kaso ng doon, para bang panibagong kaso yan, parang refiling ang mangyayari. Mga kababayan, klarong-klaro. Diba? Simple explanation. Napaka-simple explanation, mga kababayan. At unfortunately, sabihin natin unfortunately kasi problema ito. Hindi alam ng mambabatas I-rules nila ito Hindi nila alam ito. Ito ng batas. Hindi alam ng mga mambabatas, mga kababayan. Diba? Naku, mambabatas, hindi nila alam ito. Well, of course, napapasalamat na rin nga tayo. At ito yung mga consequences. Kasi, ang hirap, ito tingnan yung mga kababayan, ha. Sabihin natin, matutuloy ito after the election.
papasok yung mga bago by around June 30. I think, kung hindi ako nagkakamali, comment kayo dyan. Correct me if I'm wrong. I think papasok yung mga bagong senador by June 30. At eto, gagawa ng rules, magpapublish pa, let's say sabihin natin, I think 3 weeks yan, mga kababayan. O, then sabihin natin by August mag-umpisa ng mag-trial. Paano makagalaw yung administration dyan? Paano na yung mag-hearing sa mga budget for 2026, mga kababayan? Kung gusto talaga ni Bongbong Marcos talaga, naku, madidisgrasya talaga siya. Madidisgrasya talaga ang administration ni Marcos dito, mga kababayan, kung talagang ipupush through niya ito. Kasi nga, lahat from August to December, mga kababayan, maghihiring, magta-trial lang sila. Wala silang pag-uusapan dyan na mga plano na mga bagong batas at saka lalo na yung budget for 2026, mga kababayan. So, ano mangyayari dyan? Yung Congress na naman magawa ng budget for 2026. Alam na naman natin kung ano mangyayari dyan. Diba? Nako, kawawa talaga itong mga kongresistang pumirma. Kailan nyo, may humabol pa talaga. May humabol pa. Aside doon sa 215, may humabol daw, mga kababayan. Hindi ko pala nakuha yung mga pangalan. So, isipin nyo, ha? Kaya nga ang hirap paniwalaan na wala raw matatanggap sila na kahit na ano lang daw, salamat sa suporta yung matatanggap nila. Napakahirap paniwalaan, mga kababayan, na wala silang matatanggap. Kasi nga, may 250 ng pumirma, di ba? So, pumirma, kung ikaw yung pang 216, kahit pumirma ka or hindi, given na yan na impeach na si Sara, di ba? Bakit ka pa hahabol? Gusto mo ipakita mo na sumuporta ka para makatanggap ka rin ng salamat sa suporta na, salamat sa suporta lang? Of course, hahabol ka kasi may hinahabol ka doon. Wala, useless na yung pangalan mo kasi given na, 250 na yan eh. Yet humahabol ka kasi may hinahabol ka. Diba? So, wag na tayong magbulahan dito, mga kababayan. Ito, pagpatuloy natin. Ang mangyayari po, Tony Romy Mac, mababaliwala, back to zero kung ganun na mangyayari, kung hindi nila matapos Maging back to zero yan, no? Babalik sa parang baliwala yan. Kaya nagtataka naman ako bakit sasabihin nila na hihintahin pa ng panibagong at saka panibagong Senado. Alam mo, sabi rin ng Korte Suprema, yung mga bagong senador na yan na darating, they are not bound by the acts and deliberations of the old Senate. Ang ibig sabihin, kung halimbawa si Senator A, bagong elect si Senator A, pwede siya mag-object. Hindi, wala akong pakialam dyan. Kailangan panibago natin talakayin yan. Hindi po pwede yan kasi wala namang kami rito noong mangyari yan. Hindi sila, they are not bound, hindi gapos ang kanilang sarili para tanggapin ang anumang nanodoon. Lahat yan magiging parang bago. Dahil sa bagong Senado yan, kaya bagong patakaran. So, Atty. Mac, paano to? Nanindigan ang Senado sa Senate President Chis Escudero na sa Hunyo na daw nila tatalakayin itong impeachment complaint. Well, hindi naman si Senator Chis Escudero ang Senado. Ang Senado ay yung 23 na kasalukuyan. Kaya depende yan doon sa kanilang 23 kung talagang tatanggapin nila ang ganung paninindigan ng Senate President. Kasi pwede naman kung halimbawa tumawag ng special session ang Pangulong Marcos, ay pwede magkaroon ng botohan doon kung talagang dapat ipagpatuloy o hindi dapat ipagpatuloy. So depende na rin yun sa leadership ng Senado kung paano nila tatalakayin ang bagay na yan. Kaya yung 23 senador na yan, sila ang magdidesisyon yan. Okay, mga kababayan. Nasa Senado na, mga kababayan. Ito, tingnan, klaro ha. Nasa mga senador na, mga kababayan, at the same time, nasa Pangulo kung magpapatawag or mag-request siya ng special session, mga kababayan. Okay? So ito, titignan natin, babantayan natin ito. Kasi kapag halimbawa, magkaroon ng biglaang session itong Senado, naku,
may nangulo diyan mga kababayan. Dapat malaman natin kung sino yung mga senador na gustong magkaroon ng special session. It could be yung mga senador or it could be itong si Bongbong Marcos mga kababayan. Kaya of course, na rin nating bantayan yan para malaman natin kung sino-sino ito. And kaya nga, kung mangyari ito bago mag-eleksyon, mas mabuti para, ayan, ma-identify natin at, ito, hindi na natin maboto. Kasi nationwide yung makaboto dito sa mga senador, mga kababayan. So at least parang mas okay na rin. Di ba? Kasi 23 lang naman sila ngayon eh. Aha. Kaya medyo pabor pa yan kay Sara dahil sa Oo. kailangan ng Senado ang 16 16. para makuha nila yung conviction para ma-convict si Sara. Si Sara naman kailangan lang niyang 8 para mapatunayan siya ay not guilty. Opo. Alam niyo maganda yung prosesong yan eh kasi ito yung article, di ba? 1 to 7. So matapos ang paglilitis, tatanungin ngayon ang mga ang mga senador ng presiding officer, ano ang decision niyo sa Article 1? Guilty or not guilty? So kailangan 16 doon magsasabing guilty. Oo. At least 16. So kung ano ang mangyari doon, Article 2, ano ang inyong decision? So bawat article, bibigyan nila ng boto yan. Alright. Attorney Romy Mac, dito pumapasok yung sinasabi nilang pwede nang kumumpas or may kumpas ang Malacanang. Kasi ang base sa binabasa naming ulat, willing si Pangulong Marcos na pagbigyan kung hihilingin ng mga senador ang special session. Yes. Diba? Alam naman natin na itong impeachment proceedings, ito ay political. Kaya sila ang gumagawa ng mga batas. At magiging yung mga definition ng grounds na ang bahala dyan. Katulad ng definition ng high crimes, other high crimes. Ano bang ibig sabihin? Di ba mga kababayan? Sige, dito na lang muna. Stop na lang muna natin dyan mga kababayan. Importante, na naintindihan natin kung ano yung mga posibleng mangyayari mga kababayan. At ito na nga, kailangan nating bantayan ito. Kasi, baka papasok itong Malacanang, lalo na itong si Bongbong Marcos mga kababayan. Kasi alam naman natin na si Bongbong Marcos takot dito sa kanyang pinsan na si Martin Romualdez mga kababayan. At gusto talaga nilang ma-impeach itong si Sara Duterte kasi nga ito yung bumubulgar ng kung anong mga katarantaduhan nila dyan. At the same time, na may plano si Sara na tatakbo ngayong 2028 at nako, sa tingin ko mga kababayan, may babalikan si Sara Duterte kapag hindi nila ito ma-impeach. At ito, talagang bantayan natin ito. Kung sino itong mangunguna dito sa pag-invite ng mga senador na mag-convene mga kababayan or magkaroon ng special session para dito sa impeachment trial mga kababayan. Okay? So comment kayo dyan kung ano sa tingin nyo dito yung opinion ninyo. Again, para sa lahat ng mga nangangamba, nag-worry patungkol dito kay Sara Duterte, at least ngayon mga kababayan, somehow, magiging kampante tayo na kung saan mapoprotektahan itong si Sara Duterte mga kababayan. Na kasi as of this time mga kababayan, wala tayong nakikitang tao na talagang may concern sa ating mga ordinaryong Pilipino mga kababayan. Kaya nga gusto natin tumakbo si Sara ng presidente. Kaso, well, hindi nga lang siya tumakbo nung last election mga kababayan. Okay? Ito kasi mga kababayan, ito si Sara Duterte, ang daming nagsuggest na mag-resign na para daw hindi siya ma-impeach, di ba? Kasi yan lang naman yung pinakamadali na solusyon mga kababayan. Di ba? Pero itong gusto ko kay Sara Duterte mga kababayan na hindi natatakot eh. Yeah, again, walang planong mag-resign. Hindi niya gusto mag-take doon sa pinakamadaling pamamaraan. Nag-file ng impeachment, yung iba, yung dati may pinaila ng impeachment, nag-resign, edi hindi na impeach, di ba?
Same thing kay Joseph Estrada mga kababayan. Bumaba sa pwesto, hindi na impeach. Yan yung pinakamadali para malusutan mo yan. But itong si Sara Duterte, ako ang tapang, di ba? Kaya nga sabi ko kailangan natin ng ganyang klaseng leader eh. Tapang na sige file kayo diyan, haharapin ko yan. O bakit hindi natatakot si Sara Duterte mga kababayan? Kasi eto mga kababayan, explain ko sa inyo. Kasi itong mga Duterte mga kababayan, hindi talaga, well, sa nakikita ko mga kababayan, hindi talaga nila gusto magiging leader ng bansa natin, mga kababayan. It so happen lang na talagang kailangan nilang pumasok dahil sa mga nakikita nilang mga hindi magandang mga nangyayari, mga kababayan. Di ba? So, natandaan nyo, 2022 election, alam ni Sara, number 1 siya sa survey, mga kababayan. Nanawagan yung mga tao. Sigurado ng panalo na yun. Hindi tumakbo. Pinagbigyan lang niya si Amy Marcos dahil kaibigan niya nung time na yun, mga kababayan. Kaya tumakbo siya bilang vice. Kasi yung vice president, medyo lesser yung responsibility. Kasi napakahirap talaga magiging leader ng isang bansa, lalo na presidente, mga kababayan. Kahit mayor lang, tingnan niyo yung mga mayor ninyo, di ba, stress na. Di ba? Ang hirap maging leader ng isang komunidad, ng isang bansa. Kaya, ito si Sara Duterte, kung ma-impeachment siya, impeachment siya kasi numbers naman talaga yan. Kahit anong tibay ng ebidensya ninyo, kung yung mga senator judge kakampi ng administrasyon, edi wala talaga tayong magagawa. Kaya sa kanya, kung ma-impeach ako, edi okay na. Makapagpahinga ka na, magiging private citizen ka na, magiging ordinaryong tao ka lang. 'Di ba? Wala nang susunod na media sa iyo. Magagawa mo na kung anong gusto mong gawin, 'di ba? Napakasimpleng buhay, 'di ba? Yan yung gusto ni Sara talaga. Peaceful na pamumuhay. Kaya hindi yan natatakot mga kababayan na i-impeach siya. Okay, kailangan lang niyang lumaban ngayon. Kasi kung susuko siya mga kababayan, ano pang maasahan natin kung susuko siya at mag-resign siya, 'di ba? So talagang kailangan niyang lumaban. Okay? So, comment kayo diyan mga kababayan kung ano sa tingin niyo dito, anong mga komento niyo dito. Again, mag-like kayo kung nagustuhan niyo itong pinag-usapan natin or itong mga arguments na present ko sa inyo. Then mag-thumbs down na rin kayo kung sa tingin niyo mali yung sinasabi ko or mayroon kayong hindi nagustuhan, okay lang mag-thumbs down mga kababayan. Then mag-comment kayo para malaman ko kung anong gusto niyo, anong hindi niyo gusto para at least ma-improve natin mga kababayan. Okay? Then huwag kalimutan mag-subscribe na rin sa channel natin mga kababayan. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo mga kababayan.